Sa mga nagdaang kabanata ay tuwang-tuwa si Black dahil ipinaubaya ni Xiao Chen ang crystal sa kanya na kainin ito. Sa pagpapatuloy din ng kabanata ay natapos na si Black sa kanyang pagkain ng crystal vein. Ilang sandali pa ay nagkaroon ng reaksyon ang kanyang katawan at makikitang lumalabas ang matinding enerhiya sa katawan niya. Maya-maya pa ay tuluyan nang lumabas ang makapal na enerhiya. Naikinabigla naman ni Xiao Chen at nag-alala siya ng bahagya kay Black. Ilang sandali pa ay nagkaroon ng pagsabog sa loob, na kung saan nandito sina Xiao Chen. Sa lakas ng pagsabog ay makikita ang makapal na usok na may kasamang alikabok. Ilang sandali lang din ay lumabas na si Black at mukhang lumaki na naman ito. Maya-maya pa ay nagulat si Xiao Chen sa laki na naman ng pinagbago ng anyo ni Black, nasabi na lang niya na ano ang nangyayari. Nakakain ka ba ng nakakasakit ng tiyan mo? Nang mapagtanto niyang tumaas na naman ang antas ni Black ay nasabi na lang niya na napaka-talented ng aso ko ang pagkain ng maraming tulad ng ganoon, at maaaring makuha ang lahat kaagad. Nahalata ni Xiao Chen na gustong makipaglaban ni Black sa kanya kaya naman sinabi niya na kung gusto ba ni Black na makipaglaban ng ilang rounds. Minaliit naman ni Black si Xiao Chen ng bahagya, kaya naman nasabi na lang ni Xiao Chen na sa tingin mo ba napakalaking bagay, na ang ganoon kalaki. Maya-maya pa ay nakahanda na ang dalawa at sinabi ni Xiao Chen na okay, hayaan mo akong obserbahan kung aling antas ang naabot ng iyong cultivation. Mabilis na tumatakbo si Black patungo kay Xiao Chen. Ngunit bahagyang inilipat ang eksena sa shelter ng Young Master. At sinabi ng kanyang alagad na Young Master ang pamilyang Elder ay dumating. Agad namang sinabi ng Young Master na sabihin sa kanila na pumasok. Ilang sandali pa ay pumasok na nga ang Elder ng maharlikang pamilya. Agad namang sinabi ng Elder na Young Master nandito na kami. Sinabi naman ng Young Master na pareho kayong dalawang Elder ay masipag. Hindi naman na nagpaligoy-ligay pa ang dalawang Elder at agad na sinabi ng isa na Young Master, narinig namin na nakakita ka ng mga kamangha-manghang ore sa crystal vein. Agad naman silang sinagot ng alagad ng Young Master na tama. Hindi lamang kami nakakita ng mga kamangha-manghang ore sa kulog na kristal na ugat, ngunit nakakita rin kami ng isang mahiwagang kayamanan. Hayaan mong dalhin ko kayong mga Elder dito. Sa mga sinabi ng alagad ay mas lalong naging interesado ang dalawang Elder kaya naman agad niyang sinabi na kung ganun, ano pa ang hinihintay natin. Habang naglalakad patungo sa sinasabing ores ay mayabang na sinabi ng alagad na tungkol sa kakaibang bagay na iyon, nabuhay ako ng ilang sandali ngunit wala pa akong nakitang katulad nito. Kapag nakita niyong dalawa, siguradong kakaiba ito. Subalit napasigaw ang Young Master habang tinatawag ang kanyang alagad na si Wang Zong na kailangan mong tingnan ang hitsura na ito. Mabilis na tumakbo si Wang Zong patungo sa kanyang master at nang makita niyang wala na ang pinagmamalaki nila sa mga Elder ay gulat na gulat siya dito. Kaya naman malaking tanong sa kanila kung paano nangyari ang ganitong sitwasyon. Galit na galit niyang sinabi na kung nasaan ang kakaibang bagay na iyon, saan napunta. Nasaan ang kakaiba kong pillar. Pinakalma naman ni Wang Zong ang kanyang Young Master na sabi pa nga niya na huwag magmadali, Young Master ang sitwasyong ito. Wala rin akong ideya kung ano ang nangyayari. Sinabi naman ng isang Elder na parang naunahan na kayo ng iba. Galit namang sinabi ng Young Master na imposible, siguradong hindi imposible iyon. Sinabi naman ni Wang Zong sa kanyang Master na parang ito nga ay nakuha ng iba Young Master. Naghihimutok namang sinabi ng Young Master na buwisit. Sino ang nang-ahas na lumaban sa aming maharlikang pamilya? Wang Zong, suriin mo ang bundok. Kahit 3 beses ko pang baligtarin ang bundok na ito, kailangan mo pa ring mahanap ang taong ito para sa akin. Nagsalita naman ang Elder na kung bakit nag-aalala ang Young Master, ipaubaya mo na lang sa akin ito. Sumagot naman ang Young Master na kung may ideya ba si Fat Elder. Mayabang namang sinabi ni Fat Elder na Young Master ang kakayahang maghanap ng mga tao, kung sasabihin kong pangalawa ang akin, walang magsasabi na ito ang una. Dagdag pa niya habang kinakagat ang kanyang daliri na maghintay at ipapakita ko sa iyo. Ginamit niya ang kanyang sariling dugo upang i-activate ang kanyang abilidad na makahanap ng nilalang na kahit ano pa ang antas nito. Mabilis na lumabas ang matinding enerhiya na kulay asul at patuloy itong umiikot. Ilang sandali pa ay tuluyan niya na nga itong nakita kung sino ang nilalang na nang-ahas na kunin ang kanilang ore sa kanilang Young Master. Sinabi naman ng Young Master na mahusay, talagang naglakas loob kang magnakaw ng isang bagay mula sa aming maharlikang pamilya.
Elder Fat, gusto kong makita ang mukha niya. Sa utos ng kanyang young master ay mabilis na sinunod ito ni Elder Fat na sabi pa nga niya na napakadaling gawain ito. Ilang sandali pa ay tuluyan na itong nagawa ni Elder Fat ngunit hindi ito makita ang hitsura. Bahagyang nadismaya si Wang Zong na sabi pa nga niya na kung ano ito bakit wala itong mukha. Sa kabilang banda naman ay napasuka na lang si Elder Fat ng dugo, nasabi na lang niya na imposible ito sa langit at lupa, bakit hindi lilito ang tunay niyang ugali. Kaya naman malaking tanong sa kanya kung sino ang nilalang na ito. Lumapit naman agad ang isang elder at sabay niyang tinanong na kung ayos lang ba si Elder Fat. Sinabi naman ni Elder Fat na mahirap talagang paniwalaan ito. Sarkastiko namang tinanong ni Young Master si Elder Fat. Nasabi pa nga niya na kung ano ang problema bakit hindi niya makita ang mukha ng taong iyon. Sumagot naman si Elder Fat na Young Master ang taong iyon ay sigurado akong hindi normal. Dagdag pa niya na kahit na ang aking kakayahan sa pag-scan ay talagang malakas at walang maraming mga kahinaan. Maraming tao ang may biyayang galing sa langit, tiyak na isa sa mga taong iyon ang magnanakaw na ito. Natatawa namang sinabi ng young master na walang kwenta, sino ba naman ang nag-akala na ang galing niya? Nakakatawa. At agad niyang sinabi sa mga elder na tapos na si Elder Fat, mga elders ibalik muna si Elder Fat para magpahinga. Mabilis na agad namang sumang-ayon ang elders sa sinabi ng young master. Matapos na paalisan ng mga elders ay sinabi ni Wang Zong na young master, kahit anong mangyari, siya pa rin ang elder ng royal family. Ang pagtawag sa kanya, na walang kwenta, ay malamang na nawala ang kanyang paggalang sa iyo. Sinabi naman ng young master na ang pagtawag sa kanya ng isang basura ay paggalang sa kanya ng marami. Naiinis din niyang sinabi na Wang Zong maghanap sa buong bundok na ito. Talagang kailangan kong hanapin ang kanyang pangalan, balatan ang kanyang balat at gilangin ang kanyang mga buto. Hindi siya maaaring magkaroon ng madaling kamatayan. Sa kabilang banda naman na kung saan nandito sina Xiao Chen at si Black nakakatapos lang maglaban. Nasabi pa nga ni Xiao Chen habang natatawa na mukhang panalo pa rin ako. Sinabi din niya kay Black na kaunti na lang sana ay masisira mo na ang mga depensa ko. Sumang-ayon naman si Black sa mga sinabi ni Xiao Chen, at humingi naman ng tawad si Xiao Chen kay Black na pasensya na kung nasaktan kita habang nag-aaway. Dagdag pa niya na sa iyong cultivation ngayon, at sa talong tao sa common cultivation level na nakatayo sa harap mo, hindi mo kakayanin ang isang suntok, dismayado naman si Black sa mga sinabi ni Xiao Chen. Isang hakbang na lang ang pagpasok sa ikatlong antas ng sinaunang paraan ng pagsusubo. Kung magiging maayos ang lahat, at maabsorb ko lahat ng Thunder Crystals dito, tapos makakalusot ako. Sa oras na iyon, dapat kong gamitin ang buong kamao ng langit. At sinabi din niya na hindi lang yun ang paglampas sa antas 3 ng sinaunang paraan ng pagsusubo ay magbibigay daan sa akin na matuto ng isa pang paraan. Ng mga sinaunang salita at digmaan. At sa isip-isip pa nga yan na ang archaic warfare ay isang martial art at isang bahagi ng sinaunang paraan ng pagsusubo. Kung gagamitin ko ito sa maikling panahon, ang aking cultivation ay dapat na tumaas. Bagamat hindi nagtatagal, sa isang tunay na laban, 1 minuto, o kahit 1 segundo ay maaaring maging salik ng pagpapasya. Dagdag pa niya na ang maikling oras na ito ay sapat na upang baguhin ang kinalabasan ng lahat. Ilang sandali pa ay naramdaman na ni Xiao Chen ang aura ng maharlikang pamilya. Nasabi pa nga niya na mukhang lumitaw na itong royal family, at oras na para kumilos. Agad niyang tinawag si Black upang magpatuloy sa kanilang gagawin, na agad namang sinang-ayunan ni Bulk. Sa kabilang banda naman sa shelter ng Elder ay nasabi na lang ni Elder Fat matapos ang mga nangyari na ang maharlikang pamilyang ito ay parang wala nang pakialam sa atin sa kabila ng lahat. Dagdag pa niya na masama man o mabuti, elder pa rin ako nitong maharlikang pamilya. Wala man lang siyang respeto sa akin sa kabila ng lahat. Sinabi naman ng isang elder na ang mga taong nasa taas ay hindi maaaring iyuko ang kanilang mga ulo. Sinabi naman ni Elder Fat na sayang nga lang at maagang namatay ang panganay na prinsipe. Kung hindi, hindi natin kailangang tiisin ito. Sinabi naman ng isang elder na babalik pa si Sun Gongzi. Nagtataka namang tanong ni Elder Fat na kung anong ibig sabihin ni Elder. Sinabi naman sa kanya ni Elder na masyado kang pinanghihinaan ng loob, huwag kang mag-alala. Sa mga sinabi ni Elder ay hindi na lang siya nakapagsalita.
Sa kabilang banda naman kung saan maririnig ang mga trabahador ng maharlikang pamilya, ay patuloy pa din sa kanilang mga gawain at makikitang pagod na ang iba sa kanila. Nasabi pa nga ng isa na sobrang init, magpahinga na muna tayo sandali. Subalit wala silang kaalam-alam na may isang nilalang sa kanilang likod. Sinabi naman ng isang trabahador na ilang araw na rin tayong nagmimina, noong mga araw na iyon, hindi pa ako nakakaligo kahit isang beses. Ngunit wala silang kaalam-alam na dahan-dahan nang ninanakaw ng nilalang ang ilang perasong crystal vein. Tuwang-tuwa ang kaluluwang nilalang na sectmaster ng Divine Sword Peak habang tumatakbo palayo sa mga trabahador. Nang makalayo ng bahagya ay agad siyang gumawa ng pagpapatungan niya ng kanyang nanakaw na crystal vein. Inilapag niya ang 3 crystal vein sa ginawa niyang patungan. At dahan-dahan niyang sinisip-sip ang enerhiya nito upang mas lumakas. Nang matapos siya sa kanyang ginawa ay natawa na lang siya na sabi pa nga niya na hindi ko kailanman naisip, na ang pagkonsumo ng iba pang cultivation ay magpapalakas sa akin. Dagdag pa niya na umabot na sa bagong tugatog ang lakas ko kumpara sa dati. Ang mga manggagawang ipinadala ng maharlikang pamilyang ito, kung ubusin ko ang lahat ng kanilang pagtatanim, ang aking lakas ay muling tataas. Tuwang-tuwa ang nilalang na sectmaster ng Divine Sword habang naisip niya ang kanyang mga plano. Nasabi pa nga niya habang dahan-dahan na naglalaho na sa ganoong paraan, makakapaghiganti na ako. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Sa kabilang banda naman sa shelter ng Young Master ay naghihimutok siya sa galit. Nasabi pa nga niya na kung bakit bumalik ang ikatlong anak. Hindi ba siya nagsasanay sa itaas na kaharian? Dagdag pa niya na babalik siya sa ganitong oras hindi maganda ito, magsasalita sana si Wang Zong. Ay bigla itong nagalit sa kanya na walang kwentang bagay, sabihin sa akin ang napaka-importanteng bagay sa akin ngayon, bakit hindi mo ito sinabi sa akin ng mas maaga? Magsasalita na naman sana si Wang Zong. Subalit pinigilan siya ng Young Master na kalimutan na ito, ang katulad niyong grupo ng mga basura. Ang ikatlong anak na bumalik sa oras na ito ay malinaw naman dahil alam niya na natagpuan ko ang crystal vein, halata naman na dumadating siya upang nakawin ito, at halatang masama ang kanyang intensyon dito. Dagdag pa niya habang naghihimutok sa galit na kung bakit siya ay masyadong madilim at makulit. Sinabi naman ni Wang Zong na Young Master sa tingin ko hindi mo kailangang mag-alala. Dahil ang pangatlong anak ay palaging nahuhumaling sa cultivation, tungkol sa mga usapin ng pamilya, hindi niya ito masyadong pinapansin. Sa mga sinabi ni Wang Zong ay mas lalong nagalit ang Young Master na sabi pa nga niya na isa kang matandang utot. Sa pinapakitang ugali ng kanyang Young Master ay nagtataka siya kung bakit ganun na lamang ang ugali nito. Maya-maya pa ay gumana ang kanyang kabaliwan na sabi pa nga niya na ang pangatlong anak ay siguradong ang tipo ng tao na masiba, sa panlabas ay mukhang mahilig sa cultivation, pero sa loob-loob niya ay gusto niya talaga akong patayin. Sa simula pa lang, pinatay niya si brother. Walang ibang nakakaalam. Pero nakita ko ito ng sarili kong mga mata. Naniniwala ang lahat na dahil sa akin kaya namatay ang brother ko. Pero ako lang ang nakakaalam na ang pangatlong anak na mukhang kalmado, ang pinakadelikadong tao sa mundo. At dahil uuwi siya sa oras na ito, siguradong susubukan niya akong patayin. Dahil siya ay nagsasanay sa itaas na kaharian, ang kanyang cultivation ay malamang na higit pa sa akin. Hindi ito maari nakakainis siya. Maya-maya pa sa kanyang malalim na pag-iisip ay biglang may tumawag sa kanya na second brother kaya naman bigla siyang pinagpawisan sa kanyang narinig dahil alam niyang ito ang ikatlong anak. Dahan-dahan na pumasok ang ikatlong anak sa kanyang silid. At sabay nitong sinabi na second brother, naririnig ko na mukhang bumubulong ka tungkol sa akin mula sa malayo, alam mo ba ito? Sarkastiko naman siyang sumagot na ano ang problema. Na-miss mo ba ako ng sobra? Dagdag pa niya na ikatlong brother ikaw, bakit ka bumalik ng sobrang aga? Nakangiti namang sinabi ng ikatlong Young Master na dahil na-miss kita ng sobra. Parang hindi mo ata nagustuhan ang pagdating ko. Sinabi naman ng pangalawang Young Master na paano namang hindi. Ikaw ang aking pinakamamahal na pangatlong kapatid. Halika dito.
Sinabi naman ng ikatlong young master kay Wang Zong na Uncle Zong, may gusto sana akong pag-usapan sa pangalawang kapatid ko. Pwede bang umalis ka muna? Napatingin si Wang Zong sa kanyang young master ngunit wala siyang nagawa kundi sumang-ayon dahil ito ang ikatlong young master. Nagtataka naman ang ikatlong young master na may halong pangamba. Nang makaalis si Wang Zong ay nakangiti ng malademonyo ang ikatlong young master. Habang naglalakad ay napapaisip si Wang Zong na kung bakit ang kanyang young master ay nagiging kahina-hinala. Hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari sa kanya, meron ba itong tinatago? Balik tayo sa dalawang young master na kung saan sinabi ng ikatlong young master sa kanyang second brother na pakiramdam niya ay mukhang natatakot ito sa kanya. Kinakabahan namang sumagot ang ikalawang young master na syempre hindi. Sinabi naman ng ikatlong young master sa kanya na alam ko, masyado ba kitang tinatakot second brother? Ako ang iyong totoong kapatid sa ngalan ng dugong nananalaytay sa atin, alam mo ba iyon? Takot namang nagtanong ang ikalawang young master na kung ano ang gusto nito sa kanya at kung ano ang gagawin niya dito. Sinabi naman ng ikatlong young master na brother, makinig ka sa lahat ng sasabihin ko. Nagmakaawa naman siya sa kanyang ikatlong brother habang umiiyak na nakikiusap, ako sayo, wag mo akong patayin brother. Natawa na lang ang ikatlong young master sa pinapakitang asal sa kanya ng kanyang ikalawang brother. Dahan-dahan na lumapit ang kamay ng ikatlong young master. At hinawakan nito ang kanyang noo na ikinagulat naman niya. Sinabi naman ng ikatlong young master sa kanya na huminahon ka second brother, hindi naman kita papatayin. Ipinaalala naman ng kanyang second brother na hindi kita papatayin kagaya ng ginawa ko sa ating unang young brother. Dagdag pa niya na sa mga taong iyon kaya ko pinatay ang nakatatandang kapatid sa kadahilanang hindi ito nakikinig sa akin. Kaya kung magiging mabuti ka sa akin at susundin ang mga utos ko, ay hindi kita papatayin. Nagtataka naman siya na parang may gustong sabihin ang kanyang ikatlong kapatid. Kaya naman sinabi niya dito na makikinig ako sa iyo third brother, magsalita ka lang. Sinabi naman ng kanyang third brother habang natatawa na napakahusay, ang aking second brother ay matalino sa kabila ng lahat, tama iyan second brother. At ang dahilan kung bakit ako pumunta ngayon ay gusto kong tulungan mo ako sa isang bagay. Gusto kong tulungan mo ako sa maliit na trabahong ito na magpadala ng tao at wasakin ang Qingyanmen Gate. Dagdag pa niya na hindi mo naman ako tatanggihan sa maliit na pabor na ito, hindi ba? Bahagya naman siyang nagtataka na kung bakit ang Qingyanmen. Sinabi naman ng kanyang third brother na tama ang Qingyanmen, linisin ang lahat dito, at huwag hayaan na may isang taong mabuhay dito, ay hindi mali, may isang babaeng nagngangalang Jiang Meng, panatilihin mong buhay ito. Agad naman siyang sumang-ayon sa takot na siya ay patayin ng kanyang third brother. Itinayo niya ang kanyang second brother at sabay niyang sinabi na kung ganun ay ipapasa ko sa iyo ang problemang ito sa iyo. Habang palabas ng silid ay napapangiti ng malademonyo ang ikatlong prinsipe dahil sa kanyang second brother na mabilis niyang natatakot. Subalit bago siya umalis ay may nakalimutan siyang sabihin na isa pang pabor. Na gustong bisitahin ng aking Panginoon ang kaharian ng Zinwo, itong kristal na ugat, isipin mo na lang na regalo para sa kanya, ang panganay na kapatid na lalaki ay kailangang mag-isip ng kaunti at kumilos ng mas mabilis. Habang paalis ang kanyang third brother ay pinagmamasdan niya ito. Nang makalayo na ang kanyang third brother ay bigla na lang siyang napabuntong hininga na sabi pa nga niya na tinakot ako nun sa ganoong kamatayan. At galit niyang isinusumpa ang kanyang third brother sa ginagawa sa kanya. Sa kabilang banda naman ay nakipagkita ang dalawang elder sa kanilang ikatlong young master. Nakangiti namang binati ng dalawa ang kanilang young master na nasabi pa nga ni Elder Fat na ang tagal na nung huli natin siyang nakita. Nagbago na talaga ang pangatlong young master namin. Sinabi din ng isa habang natatawa na hindi lamang nagbago ang ikatlong young master, ang kanyang cultivation ay palaging kamangha-mangha. Ngayon kahit magkasama kaming dalawa, hindi kami makakatagal laban sa kanya. Sinabi naman ng ikatlong young master na nagbibiro kayong dalawa, mahina lang akong bata, subalit nagbago na ang royal family, salamat sa pangalawang kapatid. Bahagya namang ipinahalata ni Elder Fat ang kanyang kalagayan. Na agad naman itong napansin ng young master at sabay niyang sinabi na kung ano ang problema sa iyong kalusugan elder. Sinabi naman ni Elder Fat na ito ay mahabang kwento. Agad namang sinabi ng young master na kung ganun sabihin ito ng dahan-dahan. Sinabi ni Elder Fat ang bang pangyayari sa kanyang ikatlong young master ang nangyari sa kanya.
At nang marinig ito ng ikatlong young master ay bigla itong nagalit. Nasabi pa nga niya habang naghihimutok sa galit na nangangahas na paglaruan ang awtoridad ng aking maharlikang pamilya. At nasugatan pa ang elder. Kung hindi ako maghihiganti hindi ako tao. Natuwa naman ang dalawang elder at nagtinginan sila dahil tagumpay ang kanilang hinanaing na mapakinggan ang gusto nilang sabihin. Ilang sandali pa ay inabot ng ikatlong young master ang isang kulay berdeng pil at sabay niyang sinabi na ito ay isang healing pil na gumagamot sa mga nasugatan. Ibinigay ito sa akin ng aking master, kunin mo at pagalingin mo ang iyong sarili. Sinabi naman ni Elder Fat na ito ang ground order Lingdan. Agad namang sinabi ng ikatlong young master sa kanya na Elder Bilasan mo kunin mo na ito. Nag-alangan naman si Elder Fat kaya naman sinabi niya sa kanyang young master na hindi ko ito matatanggap sapagkat ito ay masyadong mahalagang bagay. Dahil nag-aalal nga ng elder na tanggapin ang pil ay sinabi niya na kung ikukumpara sa iyong kalusugan, ito ay hindi gaanong katumbas ng halaga, kung patuloy mong tatanggihan ito, kung ganon ay magagalit ako ng husto. Sa sinabi ng kanyang young master ay hindi niya na ito natanggihan kaya naman malugod niya itong tinanggap at sabay niyang sinabi na kung ganon ay tatanggapin ko ito. At agad namang sinabi ng young master na kung ganon, aalis muna ako, hindi na muna kita guguluhin habang nagpapagaling ka pa. Nasabi na lang ni Elder Fat na ito ang pagkakaiba nila. Sa kabilang banda naman habang naglalakad ang young master ay napapaisip siya sa mga sinabi ng elder na sabi pa nga niya na isang taong pinagpala ng mga Diyos, ito ay isang kawili-wiling sitwasyon, hindi ko inaasahan na makikilala ang isang katulad ko. Malamang si Zhu Chanzhen yun. Dagdag pa niya habang natatawa ng malademonyo na hindi, katulad ni Xiao Chen. At dito na din matatapos ang ating episode mga bidang hangal subalit hindi matatapos ang araw na ito nang hindi tayo nag-shoutout, kaya naman shoutout kay Rogelio Mendoza, Jim Galpo, Anita Yamamoto, Bosco Marlito, Yago Rico, Thanks, Francis Rosero, Sammy from Benguet. Hanggang dito na lang muna mga bida, at sa mga hindi pa na shoutout ay huwag kayong mag-alala dahil nakalista naman ang iyong mga pangalan at nakikita ko ang mga comments nyo. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na kabanata, kaya naman mangyaring pa-like na lang po.